Hindi naman kaya pinagsisiksikan niya yung sarili niya because he really needs to, because he has lost all options. Kasi paano pagbalik niya rito, di kailangan niya harapin yung kaso. So kailangan niya pagsiksikan yung sarili niya dyan. Well, ang nakalagay daw supposedly sa petition niya is he will be serving as counsel for Rodrigo Duterte, di ba? At least yun yung information na nakuha ko doon sa petition niya for asylum, no? Medyo nakakatawa yun kasi wala kang pinirmahan, no? At sinusuka nga siya, no? And at the same time, siguro naman, alam niya naman to, hindi naman bobo, no? Hindi naman tanga si Harry Roque, no? Nag-aral siya sa UP Law, nag-aral niya sa Michigan, no? Meron naman yang arguments na make sense nung siya ay human rights lawyer pa, pero ex-human rights lawyer taga, no? Alam niya naman siguro na nagpagamit siya, and until the end, inubos siya. Hindi lamang yung kanyang dignidad, hindi lamang yung kanyang dangal, pero siguro pati yung kabutihan, no, na ine-expect sa kanya. Kasi para ikaw yung maging mouthpiece and primary defender ng murderous regime. Sabi ko nga, ang mga usapan niya sa mga lawyers noon is, pag nilapitan ka ba ng ampatuans, kukunin mo. O, di ba? Lahat ng kausap ko, parang hindi ko kaya kahit nabayaran pa ako 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon. Parang 54 yung pinatay doon eh. Imagine the war on drugs. 30,000 ang estimate, di ba? Sabi na we've all lost count because of the sheer number of people who were killed. Di ba? Sabi ng media nung una, may countdown pa yan. 196 the first day, second day, 100 plus, third day, 640, hanggang 900 lang yata yung accurate count. After that, we just all lost track because of the sheer number of people who were victimized and killed. Tapos ikaw yung primary mouthpiece and defender noon. Talagang inubos, no, si Harry Roque. And kailangan niya. I think this is desperation. Not only because yun ang nakalagay sa kanyang application, supposedly for his asylum, but because binurn mo lahat eh. Yung bridges mo eh. Kasama na rin siguro, di ba, masasabi mo yung parang kaluluwa. Asan na ba yung kaluluwa kung ganito na yung klase ng treatment na ginagawa niya at yung mga pamamalakad niya, di ba? So, ano pa babalikan niya? Kaya nga gusto niya mag-International Law Commission nun kasi hindi siya makabalik sa UP, di ba? Hindi siya makabalik magturo, hindi siya makabalik sa practice, di ba? Sari-sari yung mga disbarment case niya, no? Pag nag-practice siya, sino kukuha sa iyo? No, who will believe you apart from your grandstanding? So the credibility has been lost. No, I don't know if the skill level is still there. I highly doubt it. Ang tagal niya na namang hindi naglilitigate. So kailangan mo talagang pagsiksikan yung sarili mo. It reeks of desperation. And that ang nakakalungkot diyan is the desperation is self-inflicted because he bartered his reputation and he bartered his legal career and he bartered his morality just to be a defender of a murderous regime na susukahin rin pala siya. So saan pa pupunta afterwards? Wala na, di ba? And you know, tayo naman yung mga tipo ng tao na naniniwala na may redemption, di ba? Pero hindi ako sure kung may redemption pagdating doon sa pinagsisiksika mo pa yung sarili mo doon sa murderous regime, no? Doon sa murderer na parang sinasabi mo mahal ng taong bayan yan, na parang sinuka ka na eh. Bakit niya pa dinidepensahan itong mga Duterte? Hindi ko na talaga maintindihan. Self-inflicted itong desperation na ito. Baka naman wake up call na kay Harry Roque na ilabas niya na lahat ng mga nalalaman niya. At nung sinuka na siya ng mga Duterte, baka naman maramdaman niya naman sana na ginamit siya at nagpagamit naman siya. At this is the time to atone. No? This is the time to at least seek redemption and the forgiveness of the Filipino people and maybe tell all. Hindi yung biglang may hypocrisy pa rin na wag niyo naman ako atakihin na ganyan to fellow lawyers. Anong sabi niya kay Laila de Lima? I hope you spend the rest of your life in jail. No? Anong klase yun? Anong klaseng sasabihin mo kakatakihin pero ganyan ka balasubas yung bibig mo, no? Pati yung Bicolana ka dahil, tapos ginagaya-gaya niya pa yung accent, paano ka magsalita. Tapos sasabihin mo, wag ganyan mag-behave towards fellow lawyers, di ba? Sinong niloko mo? Di ba? Sinong niloko mo? Tama na yung panloloko mo. Kung niloko ka ng mga Duterte, siguro naman tama na yung panloloko mo sa taong bayan. Wala ka na nauuto dito sa mga statement mo na yun. No? It's time to atone, maybe to serve as witness pa, no? Dahil ayaw ka na nila
Ayaw ka na nila. At baka naman may redemption pa ang buhay. Baka, I'm not certain. I'm not the one who's giving redemption naman, di ba? Pero baka naman kumahingi siya ng forgiveness and there might be still some time to atone for all his transgressions to the Filipino people and to the international community who were also the victims of this war on most atrocious crime against humanity. Naalala ko rin yung line of questioning ni Harry Roque nung nasa kongreso pa siya. Nung isa siya sa mga nanghihiya, di ba, dito kay Leila de Lima, na at that time was a sitting senator. So talagang bilog ang mundo, no? Talagang kung ano ipinunla mo, babalik sa'yo at sobra-sobra pa. Let's talk about certain lessons or life lessons that can be drawn in this experience of Harry Roque. I don't even know whether a tragedy is the right word for this kasi parang sa isang banda kaya iangat mo siya eh. Pero baka naman may problema na talaga yung kanya mga paninindigan at prinsipyo to begin with and na-expose lang nung dumikit siya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin nadidinig kong mga obserbasyon galing sa ibang mga tao. No? So, having been following all these issues for so long, ano mga pwedeng leksyon na mapulot dito? Well, I just want to share, no? Nung I was still a law student, I was law student government president. My mother was a volunteer prosecutor in the Corona impeachment trial. Napakilala ako kay Harry. Nung estudyante pa lang ako, no? And ako, nagulat lang naman ako dun sa sinabi niya na, bakit ka dyan sa law school mo? Wala namang mafia dyan. Alam mo, ang law school, mafia yan, no? So ako meron akong personal observation noon na ganun na parang, sasabihin mo ba sa law student na mafia yan? Ang law practice. Law student ako, I was so idealistic, no? And ako, may mga marks na talaga nung una ko pa lang siya nakilala na hindi ako sure if he's really the kind of role model that I wanted to emulate when I was still a younger lawyer. And my suspicions were correct, no? And were proven time and again, no? Pero sa akin siguro, alam mo, naiintindihan ko naman eh, you know, I'm now more than 10 years in practice. Naiintindihan ko yung ang tagal ng hinirap mo sa law school, ang tagal ng pinag-aralan mo, tapos parang ang bagal ng usad ng career, no? Naiintindihan ko siguro yung mga tao na parang na-attract sa power, no? Pero kung meron tayong lesson na makukuha kay Rodrigo Duterte, lagi yun siguro kay Harry Roque at kay Rodrigo Duterte, at what expense will you do this? Di ba? Yung dignity mo ba? Yung dangal mo ba? Yung kaluluwa mo ba? Ako, lagi ang measure ko, always, no? We're all, you know, we're all imperfect human beings, di ba? Pero ang lagi kong nire-remind sa sarili ko is pag titignan mo ba yung sa mata yung creator someday, kaya mo bang harapin at tingnan sa mata at sabihin mo, I'm proud of what I've done, no? And definitely, I think yun yung lagi kong lesson kasi nakikita ko sila kung ano yung mga pinaggagawa nila. And, you know, for people like us siguro, accessible naman yung opportunities na ganyan pero may mga ibibenta ka, di ba? Kaya ako nire-remind ko lang sa sarili ko na parang sana hindi ko maibenta and yung mga principles that I hold dear kahit na hindi siya profitable at this point in time kasi we're just sojourners passing through, di ba, in this life. And ultimately, pag meron ka na lahat ng yon, you will look back, proud ba ako sa mga pinagagawa ko. And the case of Harry Roque really shows us na kung anong tinanim, yun ang ano ba, yun ang aanihin, di ba? Yun yung ano mo yun yung nilagay mo sa buong mundo Apart from that, no, siguro sa akin lang, talagang sabi mo nga, bilog ang mundo. 'Di ba? The universe has its own ways of doing justice. Kasi naniniwala ako maraming mga bagay na hindi na talaga matutustusan ng ordinary justice system natin. Pero it will come to you whatever happens, come what may. It's just that I think siguro din-demonstrate rin ng entire universe na some people like him, sa mga pinagagawa niya, babalik at babalik sa'yo lahat ng mga pinagagawa mo.